Na-curious kasi ako dito. May nag-send kasi sa akin nito kanina pero hindi ko naiintindihan kasi Bisaya. Yung ano, nag-away kasi nag-away na naman si ano, si PBA Party List Congresswoman Nograles at si Pulong Duterte. Grabe na. Pareho kasi 'di ba pareho silang sa Davao. Oo. So kanina nung ano, shinare sa akin 'to, sabi ko dun sa nagshi-share sa'kin, sabi ko, ano po ang ibig sabihin? Hindi ko po naiintindihan. Hindi ko po naiintindihan. Kasi ito yung nangyari. Kasi kumalat kasi 'yan. Nabasa niyo na ba 'yan? Nabasa niyo na ba 'yan? Kumalat kasi 'yan. Pero base dun sa kuwento sa'kin nung nag-send, sabi niya, wala na raw budget ang DSWD para sa medical assistance ng private hospitals. Yun. Ngayon, unknown yung office. Hindi natin alam kung anong office 'to. Hindi talaga natin alam kung anong office 'to. Pero yung sinabi, wala na raw silang budget ang DSWD, ayan, para sa medical assistance ng private hospitals. Siyempre maraming may kailangan 'yan, guys. Maraming may kailangan 'yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Maraming may kailangan 'yan. So, nakakabagabag nga naman 'yan, 'di ba? Paanong nangyari na walang budget ang DSWD? Executive 'yan. Naka-allot ang budget niyan taon-taon. 'Di ba? Imposible 'yun. So, pinost 'to ni Mix Nograles. Kasi taga Davao siya. 'Di ba taga Davao si Mix Nograles? Tama naman, 'di ba? Taga Davao siya. Ang sabi, halong Bisaya at Tagalog. So, buti na lang may Tagalog si Attorney Migs kasi at least naiintindihan natin kung ano yung nangyayari. Kasi hindi maintindihan eh. Sabi, wag daw magpadala sa mga post, clickbait at misinformation, sabi. Konti lang ano eh. Siguro hindi, sabi niya, hindi niya, tanong sabihin nito, hindi niya alam kung kaninong office ang nagsabi, tama ba? Nawala ng pondo ang DSWD. So, halos every week nasa DSWD po ako dahil maraming nangangailangan ng tulong at lumalapit sa office namin. Sabi pa niya, kung totoong walang pondo ang DSWD, bakit patuloy ang release namin ng medical assistance sa office? Bakit nga naman sila? Ba't nga naman ang PBA party list meron pang budget? Bakit patuloy ang aming barangay caravans including satellite office? Bakit patuloy ang programs namin with DSWD para matulungan hanggat sa makakaya namin ang mga tao? Tama naman. Kasi imposibleng mawala ng pondo ang DSWD, guys. Imposible talaga. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari mawawala ng pondo ang DSWD. DSWD mismo, ha? At bago pa man ako i-attack ng trolls dito with more fake news, paalala lang po, kung hindi nyo ako nakikita sa barangay nyo para sa aming caravan, ito po ang dahilan. Uy, may dagdag pa. Hindi pa natapos si Congresswoman Migs. Ito, itanong ninyo sa barangay officials nyo bakit bawal gamitin ng PBA ang area para sa caravan. Uy, bakit bawal kami magbaba at maghatid ng serbisyo? At bakit bawal kami magbigay ng services sa constituents nyo? Ay, ganun? Bakit? Kasi alam nyo, may problema dyan eh. Ibig sabihin, merong mga makakapangyarihan doon sa lugar na yan. Diyan sa lugar ng
kung saan man hindi nakakarating yung tulong ng PBA na ayaw papasukin yung PBA. Bakit? Kasi baka sumikat. 'Di ba? Para meron silang para isipin ng mga tao doon, hindi wala naman natutulong sa amin yung PBA party list na yan. Bakit pa nandito yan, et cetera. Yun. Magpaka-practical na lang tayo. No? I mean, removing the names out of the picture, kung hindi si Mix Nograles yan at yung isa pa na biglang sumagot, bigla kasing sumagot eh. Hindi naman siya kinakausap. Anyway. So, kung tatanggalin natin yung pangalan na yon, bakit nga naman ganon, di ba? Yun lang naman ang dahilan dun eh. Ayaw mo ipakilala sa lugar mo yung serbisyo ng PBA, yun lang yun. Kung hindi nyo pa kami nakikita dyan, yan ay dahil pinagbawalan po kami pumasok ng barangay. Uy, ang tindi ha. Hanggang barangay level. Grabe naman. Dahil PBA, bawal pumasok sa barangay. Yun pala yun. Sana mayroong papeles dito or meron kahit testimonial or mga affidavit, di ba? Para makapagpatotoo sa ganyang kwento. Kasi, abogado naman si Attorney Mig, so alam na naman niya yung halaga nun. Mas maganda kasi pag ganun, affidavit. Kasi may bigat. Kasi, totoong testimonya yun pag ganun. Bawal magbigay ng ayuda, bawal tumulong, mga elected officials po kayo, mga kapitan at kagawad, bakit ganyan? Tapos tinag niya si Office of the Ombudsman, tsaka DILG Philippines. Ayan, may ombudsman. Ayan na. Andito ba si Ombudsman? Ombudsman, nandiyan ka na ba? Nagtawag na ng mga, nagtatag na ng mga kung sino-sinong tao. Office of the Ombudsman. Tindi. Pero bawal yun bawal yun guys. Bawal yun. Hindi pwede yun. Una, hindi naman eleksyon. Hindi naman eleksyon eh. And even if election, bawal pa rin yun. Bawal pa rin yun. So, tinag din si DILG kasi nga naman, barangay officials. So, mga yan pasok yan sa DILG. Wag lagi magpadala sa fake news. Wag din po sana mag-post ng ganito para magalit ang mga tao nang hindi po tama. Think and verify before you post. Baka kayo po ay may ginagawa ng masama. O nga naman kasi, ba't kasi may ganito? Bakit hindi mo ni-raise sa DSWD? Sabi, basta kami sa PBA, bukas ang office namin para magbigay ng tulong sa aming limited budget, kahit na limited may budget. At kahit na pinapahirapan ako ng mga opisyales ng barangay, patuloy pa rin nakabukas ang opisina at mahanda magbigay ng serbisyo. Ganyan ang nagdudulot ng fake news at ng black propaganda sa mga may motibo at na iba para manira. Huwag po kayo magpadala rito. Open po ang office of ng PBA sa Davao, Quirino. At mas lalo na pong open kami makipag-partner siguro sa barangay. Ilapit services namin para ipakita na hindi totoo ang ganitong pagkamarites. Masipag din ang DSWD natin, madaling humingi ng tulong dahil magaling ang pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian. Yun. So, yun yung kwento. Yan. Scan nyo yung QR. Bakit? Ano mamapala natin? Okay. Buti na lang. Oo. Kasi, buti na na-mention ni Ronald yung QR code. Oo. Yung joke niya naging parte ng content ko. pulongduterte.com pulongduterte.com So now, alam na natin kung kaninong office. So nagrereklamo pala ang pulongduterte.com. Hindi ko alam kung nabasa ni yan ni pangalan niya, ni Ronald Osorio. Hindi ko alam kung nakita mo yung Pulong Duterte sa ilalim. Kasi ako hindi ko siya napansin yung QR. Hindi ko kasi dahil siguro dito lang ako nakatutok sa sulat.
So, ang nag-post pala nito ay office ni Pulong. Actually, siya na rin mismo ang umamin, guys. Siya na rin mismo ang umamin. Si Pulong. Ayan. Siya na rin mismo umamin. Naglabas kasi sila ng statement. Bisaya ulit. Alam nyo ano sinasadya yan ng mga Duterte na Bisaya yung kanilang sagot para hindi na pag-uusapan sa national scene. Diba? Para sila lang, parang out kayo, kami lang to. Ganun. Oo. So, pero syempre, buti na lang may Google Translate. Hindi naman siya in-identify dito, di ba? Ni Mig Sograles. Hindi naman siya in-identify, di ba? Feeling ko hindi rin napansin ni Mig Sograles tong QR code na may Pulong Duterte dyan. Siguro hindi. Baka lang naman, hindi ko alam. Ayan. Hindi naman niya in-identify, di ba? Ayan, parang ang sabi nga niya dito, parang hindi niya alam kung kaninong office ang nagsabi ng fake news. Yan. Ayan, syempre, Bisaya yung sagot. So, tin-translate ko na lang. Salamat kay Google Translate. Okay. So, ito raw yung pahayag. Office of Kong Pulong. Hindi pa nga maayos yung Ang salita ni Duterte ay hindi na pondo ng DSWD. Okay. Pangit ng translation. Anyway. Narito ang pahayag ng kongresista kaugnay nito. Basahin. Wala akong dahilan para hindi ibigay ang para sa bayan, sabi ni Pulong. Kung tutuusin sa ilang taon ko bilang congressman dito sa Davao, lalo na sa panahon ng pandemya, naman, damang-daman nila yung pagiging congressman nung panahon ng pandemya. Oo. Damang-dama mo rin yun eh. Damang-dama mo rin yun eh, yung pagiging congressman mo nung panahon ng pandemic. Baka nakalimutan na nila. 51 billion yun, 3 years. Total of 3 years, 51 billion. Hanip! Alam ng lahat ang mga naipamahagi na tulong na higit pa sa ibinigay ng kasalukuyang... Uy! Ano daw? Alam ng lahat ang mga naipamahagi na tulong na higit pa sa ibinigay ng kasalukuyang gobyerno? Andi ang pera mo, boy. Mas malaki pa sa naibigay ng ng gobyerno natin? Ng buong executive? Grabe naman. Dahil pera. Oo. At kasama na rito ang aking personal na pondo. Uy! So masama loob mo kasi gumagastos ka na dun sa mga komisyon. Baka kasi gumagastos na ng konti dun sa mga bagay-bagay, di ba? Tinatamaan na yung 51 billion ko. Wait lang. Kaya galit na siya. Kaya siya nag-post ng ganito. Kaya siguro pinalagay sa opisina to. Oo. Kasi tinatamaan na yung kanyang budget. Yung kanyang 51 billions. Kami sa aking opisina ay hindi nagsasabi na ang DSWD ay walang pondo, ngunit ang aking opisina ay hindi na pinondohan ng DSWD at kami ay nagpapaalam at humihingi lamang ng dispensa dahil sa ganitong sitwasyon. Wait. Mga kachero don't forget. Si DSWD, may regional offices yan. Tapos, sa regional offices, sa RO, meron mga pa yan, may mga parang may mga iba pang mga opisina yan sa loob ng mga LGU. So, hiwalay ang pondo ni DSWD, hiwalay din yung pondo ng LGU. Ngayon, ano bang sinasabi niya? Na naubusan ng pondo yung sa DSWD o naubos yung pondo nila na
nakaalat sa DSWD. Ang labo eh. Kami sa aking opisina ay hindi nagsasabi na ang DSWD ay walang pondo, ngunit ang aking opisina ay hindi pinondohan ng Ba't ka popondohan ng DSWD? Hindi ko naiintindihan. Bakit ka popondohan ng DSWD? Wala ba kayong sarili nyong budget para sa welfare programs ng office nyo? Yung office mo, yung Office of the Congressman Pulong Duterte, ang wala ng pondo. Dahil hindi kayo pinondohan ng DSWD. That's weird. Weird yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pondo ng Office of the Congressman hindi nanggagaling sa DSWD. Hindi nanggagaling sa pondo ng DSWD. Nanggagaling yan sa pondo ng lower house. Oo. Ang nag-a-approve niyan ay si Martin Romualdez. Doon nanggagaling yan. Lahat ng allotments and everything ng budget ng congressman or ng office of the congressman ay manggagaling doon. Ngayon, pardon my ignorance kung hindi kasi ako sure, and I'll be honest about this. Hindi ako sure if there is a special arrangement, may special bang arrangement between sa gitna ng opisina ng opisina ni pangalan niya ni Pulong Duterte at sa DSWD dati. What do I mean na special arrangement? Parang special arrangement ng parang yung nasa Malasakit Center. Wala siyang pondo, yung Malasakit Center. Wala siyang funds. Sino nagpopondo? Mga ahensya. Ganon. So, hindi ko alam kung ganon yung arrangement nila ha. Na si DSWD ang magpopondo sa private medical assistance for private hospitals na ibinibigay sa ilalim ng opisina ni Congressman Pulong Duterte. Kung kailangan nyo pala ng tulong ng DSWD, edi sana, ini-refer nyo na lang sa DSWD. Di ba? Baka may lumapit sa inyo, kailangan po namin ng medical assistance sir sa ganitong ospital, hingi po kami tulong, Congressman Pulong, hingi po kami tulong, etc. etc. Sige, ito endorsement letter, punta ka sa DSWD. So, I'm weird. Or mali yung translation ni Google Translate. Kasi yun ang translation ni Google Translate. Kami sa aking opisina ay hindi nagsasabi na ang DSWD walang pondo. So, nilinaw nila yun. Ngunit, ang aking opisina ay hindi pinondohan ng DSWD. Yun ang sinabi niya. Yun ang sinabi ng Google Translate. Na translation ng sinabi niya. Hindi daw sila pinondohan ng DSWD at nagpapaalam at humihingi lamang ng dispensa dahil sa ganitong sitwasyon. Pero ayaw mong gumastos? Opisina mo ayaw mong kunin yung budget sa opisina mo? Weird, di ba? Ba't ka umaasa sa DSWD? Ikaw mismo, you are the office of the congressman ng 1st District ng Davao City. Hiwalay ka sa DSWD. Bakit hindi ikaw? Diba? Ba't hindi ikaw yung magpondo? Bakit kailangan mo intayin na pondohan ka ni DSWD? Sabi, walang black propaganda, Madam Congresswoman. Alam mo naman ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi yan fake news. Well, kung tutuusin, fake news yun. Fake news yun. Kasi, ang sinabi kasi nila, wala nang pondo sa ating DSWD. Tama ba? Tama yung pagkakaintindi ko? Ito yun eh. Wala na kita hatagi og pondo sa atong DSWD. Tama yung pagkakaintindi ko? Wala nang pondo na binigay ang DSWD. Ba't ka bibigyan ng pondo ng DSWD? Ba't ka nga naman bibigyan ng pondo ni DSWD?
Wala kang pera? Laki-laki ng inano mo nung 2019, 2020, 2021. Ano mali? 2020, 2021, 2022. Naka 51 billion ka. Tapos ngayon nangunguripot ka. Maaari kang pumunta sa talaan ng DSWD mismo. Okay, para saan? Ang malinaw ngayon ay mas pinipili. Malinaw na ngayon na ang pera ng bayan ay ginagamit sa politika. Parang ang layo nung Parang ang layo nung tawid bigla ni Pulong dito Oo. Paano napasok yung pera ng bayan dito? Hindi ko gets. Wait. Ang malinaw ngayon ay mas pinipili. Malinaw na ngayon na ang pera ng bayan ay ginagamit sa politika. Para tayo ay maging masama sa mga tao, okay? Paano pinulitika? Wait. Paano pinulitika? Hindi ko naiintindihan eh. Kasi nga, unang-una, bakit ka pahihingi ng pondo sa DSWD? Bakit ka pahihingi ng pondo sa DSWD? Ang weird eh. Ang weird. Bakit ka pahihingi ng pondo sa DSWD? Wala bang pondo yung Office of the Congressman Pulong Duterte? May pork barrel kayo ha. Well, technically, it's not pork barrel kasi may line item yun eh. Naka-line item, naka-indicate yun na sa line item. Pero yung mga congressmen, meron sa budget nila na specifically to help their constituents. Budget 'yon para doon. I ask, and I'm asking out of ignorance really. Is there an obligation for DSWD to fund your programs? Lalo na sa mga tulong niyo ng sa mga medical assistance? It's really, I'm really asking out of ignorance. Hindi ko talaga alam eh. Na meron bang nakaalat sa budget ng DSWD or sa DSWD regional offices na sila ay dapat nagpopondo ng mga serbisyo ng mga congressmen, ng mga mayor? I don't know. Ulitin ko lang, ang budget ng congressman nanggagaling sa lower house, hindi sa DSWD. May sarili silang sistema para gawin yun. Sabi, tanong ko lang, kung tutulong tayo, tulungan na lang. Huwag na kayong mamuliti ka. Napahiya ka lang eh. Napahiya ka lang, Pulong eh. Huwag na kayong mamuliti ka dahil nakakaawa mga tao. Ito yung ito yung default nila eh. Alam, pare-pareho sila mag-isip, no? Sila Bongo, sila Dugonggong, si Pulong, si Sara, di ba? Si Baste, isa sila ng ng train of thought, napaka-linear. Kapag naiipit na sila, kapag nabibisto na sila, bigla silang change topic. Ang dami-daming problema ng bansa. Tutukan natin 'yun. Tutukan yung problema ng bansa. Kawawa naman yung mga Pilipino. Ang dami-daming problema ng bansa. Uunahin nyo yung kaso ko. Yung krimen ko, uunahin nyo. Yung allegation nyo sa akin, paninira nyo sa akin, ang uunahin nyo. Ibig sa actually, mga kotsero, pwede na niyang tinapos yung response niya. Siguro mga 1 paragraph lang to actually, kung tutuusin. Kung sasagutin mo to. Pwede ng 1 paragraph yan eh. Pero, wala, maarte si Pulong eh. Sabi niya, wala rin akong maalala na maraming congresswomen na inapi ninyo noong panahon ng aking ama sa kabila na nangyari noon. Oh, okay. Muli, mangyaring gawin na lang natin ang ating gawain sa bayan, sa aking minamahal na bawenyo dahil nauubos na, hindi nauubos na. Mali yung translation nito. Ang pondo ng PBA, hinihimo ko kayo para lapitan sila para sa inyong medical at pinansyal na pangailangan. Pera ng bayan yan, pera mo yan, gamitin mo yan. O nga naman, Pulong. Asan yung 51 billion? Saan ginamit yung 51 billion?
Bakit hindi umubra yung 51 billion? Bakit binaha ang Davao City? Diba? Pero ng bayan yan dapat ginamit mo yan. Dapat ginamit mo yan sa flood control. Ang weird talaga ang weird nung sagot ni Pulong. Sobrang weird ng sagot ni Pulong dito. It's weird. Sobra. Sobrang weird nung sagot ni Pulong. Kasi hindi siya, it doesn't make sense. O, bakit hindi, or if it is needed, I mean, bakit hindi ka dumiretso kay DSWD? Tapos ngayon, sisisihin mo si DSWD dahil hindi ka, quote-unquote, sabihin natin totoo, hindi ka pinondohan, sinisi mo si DSWD, so sinisiraan mo si DSWD. Ikaw yung congressman. Ba't hindi ikaw yung nakipag-usap? Ikaw yung may kailangan ng pondo eh. Alam naman DSWD pa lumapit sa'yo. Diba? Let's play the devil's advocate. Let's play the devil's advocate. O, halimbawa, ganun talaga yung sistema. Si DSWD nagpopondo ng mga congressmen para sila ay makapagbigay ng kanilang welfare program sa mga mahihirap. O sabihin natin ganun, walang problema. Sabi mo, hindi ka pinondohan. O ba't hindi ka lumapit kay DSWD? Problema ba ni DSWD yan? I-follow up kayong lahat ng congressman? Nakuha nyo na po ba yung budget nyo? Pulong, nakuha ba yung budget mo? Nakakahiya naman. Come on. Have some balls, man. Have some balls. Puro kapasa ng mga pagkakamali mo. Kapalpakan mo to eh. Tapos dadaanin mo sa ganitong post, magsosorry ka dahil magsosorry ka sa taong bayan kasi hindi kami pinondohan ng DSWD. What the F? Papasa mo yung pagkakamali mo, ikaw yung irresponsable. Siguro ang pinaka kung i-rate ko yung pagiging politiko nila, silang tatlo. Sa kanilang tatlo magkakapatid. Si Sara na yung pinakamagaling na politiko sa kanila. Pero hindi pa siya mahusay. Kasi ibig sabihin, kumbaga sa lahat ng bagsak siya na yung pinakamahusay na Sa Three Stooges siya na yung pinakamatalino, parang gano'n. sa Three Stooges siya na yung pinakamatalino, si Sara. Pangalawa to si Pulong, pangatlo si Baste. Alam nga naman si taong bayan na mag-follow up ng budget mo para sa DSWD. Ano kinalaman namin dyan? Trabaho mo yan. Kaya ka nga nilagay na congressman para ikaw magrepresenta doon sa constituents mo. Pumili sila ng isang tao na magre-representa sa kanila dyan sa gobyerno. Ikaw yung pinili. Malas nila. Wala kang kwenta. O tapos ngayon, ang ginagawa nila dahil pumalpak sila, palpak eh. Siguro hindi niya naasikaso yung pondo ng DSWD. Or baka hindi niya na-monitor, naubos agad. Kasi allotment lang naman yun eh. Hindi naman yan let's say assuming na ganun yung sistema hindi ako sure. Assuming na yung sistema, popondohan ka for 1 year. O, yung pondo mo, let's say 10 million. O, bahala ka dyan. Paano mo naubos yan? Bahala ka. Paano mo ubusin yan? O, pag naubos mo na yung 10 million, sa 12 months, naubos mo na siya in 1 month, o sorry ka na, wala ka ng allotment. Baaga si ganun na sistema. Diba? Hindi natin alam eh. Kasi every year lang naman nagkakaroon ng bagong budget. So you failed to manage, si Pulong failed to manage the DSWD budget appropriated to him. Tama? Kung naging maayos siya dahil kay Digong, masisira siya dahil sa mga anak. Actually, hindi pa nga siya tao dito. Hindi pa nga siya hindi pa nga siya maayos, as in maayos eh. Diba? Hindi pa naman siya Singapore levels eh. Buti pa nga sa BGC, ang liit-liit eh. Pinaturn kasi sa Singapore yun eh. Yung BGC.
Sinadya yun, ginawa talaga yun na i-pattern na parang sa Singapore. So, kaya medyo close siya to Singapore. Kung talagang hyper successful ang Davao City, why has Davao City not surpassed Metro Manila in terms of GDP? I'm not beating down on Davao City. In fact, gusto ko nga maging successful ang Davao City. Pero hindi kayo magiging successful kung Duterte pa rin ang uupo sa inyo for the next 20, 30, 40 years. You won't. You won't. With the likes of these people, di ba magiging successful ang Davao City? Kung ano ang Davao City ngayon, yun pa rin yan. Yan pa rin yan hanggang for the next 20 years kung hindi kayo magpapalit dyan sa Davao City. Maniwala kayo sa hindi. Yan ang mangyayari dyan. Imagine. Magkano ang ngayon? Allotment ng mga LGU galing sa National Treasury? 1 billion pesos, guys. Okay. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel at sa ating pong Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. At mag-follow, sumali na rin kayo sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros ang pangalan. And I'll see you in the next Coach Jared live, guys. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?